day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save. Unahin nating pag-usapan itong mga vlogger na nag-umpisa na ho silang i-meeting at mag-organisa. Okay? Para makatulong sa ating papasok na administrasyon under President-elect Bongbong Marcos and Sara Duterte, Vice President-elect. At ako po, inaamin ko, susuportahan ko itong grupong ito ng mga vlogger na gustong tumulong sa ating pamahalaan para maging daan ng paghahatid ng mga impormasyon sa taong bayan. Naniniwala po kasi ako, kahit na po ako ay nasa radyo o telebisyon at nagbablog din po tayo, malakas ang dating at pinaniniwalaan ng taong bayan ang mga vloggers kumpara doon sa ibang mga nasa mass media o mainstream media ang tinatawag. At tama lang po na bigyan sila ng pagkakataon na makatulong. Tama din po ang desisyon ng papasok na administrasyon under President Marcos na itong vlogger ay bigyan ng pagkakataon at makakatulong ito na para direktang maiparating sa taong bayan dito at sa labas ng bansa ang mga programa ng gobyerno. Kaya't akin pong sinusuportahan ito. Naniniwala din po ako personal na ito ay malaking bagay, kakaiba ito, na direktang makapaghahatid, maaaring mag-live pa sila o hindi, kumpara dun sa ibang mga news operation na chinachap-chap, pinuputol-putol, binabago, tinutwist ang mga istorya. Delikado po yon. Ayaw ko nang banggitin kung sinong gumagawa, pero yan po ay nangyayari. Okay? O baka sabihin nila, Mike, o bakit ikaw nasa media ka, bakit ikaw pumapabor sa vlogger? Kasi po, iba rin ang aking paniniwala. Kami, doon sa ginagawa namin sa television at radyo, talagang bahagi kami ng pagsuporta sa administration ngayon at sa susunod na pamahalaan. Kaya't ang vlogger na ma-influensya ngayon at pinaniwalaan, bigyan din natin ng pagkakataon dahil sila ho talaga ang maghahatid ng mga tamang balita para sa kanilang mga followers at mamamayan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Isa pang bagay na ang advantage nila dahil sila ho ay malaki ang naitulong sa pagkapanalo ng unit team. Hindi lang President Marcos, Vice President Sara, kung hindi pati yung mga kaalyado nila sa local and national. Ang laking tulong nila. So hindi naman ito kabayaran sa kailang naging tulong, kung hindi ito ay isa ring pagkakataon na kailang maituloy-tuloy ang kailang gawain dahil kinakilik naman ng kanilang mga followers. Hindi ho ba? So pwede kayo mag-comment at react. Suportan natin sila. Wala pong masama. Wala hong batas na lalabagin. Karapatan nila yon at makakatulong. React and comment. Welcome po sa channel na ito. Okay? Pangalawa na ating pag-usapan. Alam ba ninyo na merong mga naghahanap na ng resulta? Matatawa ka eh. Nasa na daw ang mga pangako? Isipin mo, hindi pa nga nakakaupo. Sa June 30 pa magsisimula si President Marcos at iba pang mga opisyal. Hinahanapan na kaagad ng pangako. So talagang nadudulas na sila. Atat na silang magsimula ng pagbatikos sa papasok na administration. Ngayon pa lang ay pinaghahanapan na nila. Alam nyo kung anong hinahanap nila? Nasa na daw yung 20 pesos, 20 pesos na rice? Saan ka nakakita ng ganon? Pinag-uusapan pa lang yan. Gagawin naman nila. Bakit nagmamadali kayo? Ha? So diyan mo makikita na, inuulit ko, na yung mga oposisyon na identify sa Leni Robredo, at saka siguro meron din ako napapansin na dati ring supporters ni Dumagoso ay naghahanap na din ng ganyan eh. Nasa na raw yung pangako. Saan nakakita ng ganyang klase mga tao? Hindi pa nakakapwesto, pinaghahanapan na. Ito yung tandaan nyo na sinasabi ko. Yang lahat ng naghahanap na yan at nagmamadali, lahat yan anti-Marcos. Pag naapwesto na mula June 30, mag-uumpisa na rin ng mga yan ng batikos at negatibo ang kailang ilalabas. Tandaan nyo sinasabi ko. Hindi yan magbibigay ng kabutihan sa ating lahat. Magiging personal at magiging kalaban sila ng papasok na gobyerno. Kasi ngayon pa lang nagpapakita na at nagpapakilala na Hindi pa nga, inulit ko, uupo pa nga lang, hinahanapan na. E di lalo na pag nakaupo na. Akala nila ang mga pangako ay overnight ay natutupad at nagagawa. Hindi po yan. Budget muna. Bubelo muna.
pupwesto muna. At saka ho gagawin ang pangako. Nandahan-dahan, hindi biglaan. Ay ito ho mga natalo. Dahil siguro hindi nila matanggap na talo sila. Abay, nagmamadali. Nawala naman silang karapatang magmadali at maghanap dahil hindi naman sila tumulong kay President Marcos at saka Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo, yan talaga yung mga atat na mambatikos. Ngayon pa lang nadudulas na sila. Ayaw ko ng pangalan kung sino. May vlogger pa nga eh. May mga identify na mga di umano ekspertong maghanap. Puro yabang ang dating. Wala naman sinabi yung kanilang mga kandidato sa kangkungan nga pinulot sa totoo lang. Pero ngayon atat na silang maghanap ng resulta. My goodness, di ba? Matatawa ka na lang eh. Kaya ko ito binabalita, alam ko nababasa rin nyo yan, napapansin ninyo. Sa akin naman, basta napansin ko rin, hindi ko palalampasin. Pwede ko silang patulang kahit hindi ko pangalanan. Kaya naman aking sinasabi ito para yung mga Marcos supporters, Marcos loyalists, ay ating pinapalahanan, huwag kayong magpanik. Huwag niyong pansinin yung mga naghahanap na yan. Huwag niyong pansinin yung mga mapanirang yan. Suportahan niyo at ituloy ang suporta sa papasok na administration. Ako naman, kaya ko pinapansin niya kasi part ng aking trabaho na talagang punahin din yung mga ganong epal, yung mga ganong wala nga nang nagawang tulong, naghahanap pa. Kalaban nga, naghahanap na kagad ng resulta. Di ba? So yan po yung mga taong hindi makatanggap sa pagkatalo, mga taong atat na maging oposisyon kahit wala sa lugar, o mga taong walang pagmamahal sa sariling bayan, puro personal interest at political interest lang. Nako, wala akong magandang buhay yung mga ganyan. Okay? Malaya po kayong makapag-comment at react sa bagay na ito. Magpalitan tayo ng mga kuro-kuro at mga impormasyon para lalong lumakas ang demokrasya. Suportahan natin ang papasok ng gobyerno at ang mga opisyal na itatalaga sa gobyerno para maramdaman natin ang tuloy-tuloy na pagbabago at taas noo bilang Pilipino. Hindi ba? Saludo po ako sa inyong lahat at mga followers ng programang ito at ng channel na ito. God bless. Ito yung ating unang pag-usapan. Ito pong pagkumpirma na ni President-elect Bongbong Marcos Jr. na hindi siya titigil dito sa paggamit ng social media o yung pagbablog ay kanyang ito pagpapatuloy. Dahil gusto raw niya na mas malawak na communication na magagamit para makarating sa taong bayan ang mga nangyayari at gustong iparating niya kahit na siya ay Pangulo ng ating bansa. At pag ginawa po ito at siguradong gagawin ni President-elect Marcos, ito po ay first time na mangyayari na ang isang elected president at nakaupong Pangulo ay gagamit ng social media layunin para mapabilis at direktang makarating sa taong bayan ang lahat ng gusto niya sabihin. In other words, mas naniniwala si President Marcos sa paggamit ng social media sa kanyang sariling account na makakarating sa taong bayan dito at sa abroad kaysa gumamit ng mass media. Totoo yun. At ito'y nagpapakita rin na mas pinaniniwalaan niya or nakikita niya na ito yung pinaka-importanting communication na magagamit para makarating sa taong bayan ang gusto niyang iparating. At makapagbibigay din na suggestion o reklamo o anumang comment ang mga nanonood at followers sa kanyang social media. Okay? Vlog. Napakaganda po nito. Ako, wala akong nakikitang masama dito kahit na elected president o kahit nakaupo siyang Pangulo. Dahil yung mensahe, policy at iba pa na galing mismo sa kanya, kumpleto niyang maipapaliwanag kahit na once a week, kumpleto niyang maipaparating sa taong bayan dahil halos lahat ng Pilipino dito at sa abroad ay nasa social media. Okay? So, mas malawak. Kung gaano kalawak ang telebisyon, radyo, at iba pang mga communication para sa paghahatid ng impormasyon, madadagdagan pa nito. At ito'y magandang pagkakataon. Isa pang mensahe nito ay nagpapatunay na napakataas ng respeto dahil malaki ang naitulong sa kampanya ng mga vlogger. Kaya nga dahil dyan, hindi lang i-welcome sa Malacanang at magkakaroon ng accreditation, katulad ng aking mga nabanggit na sa aking unang mga vlog,
ang mga vlogger. Kung hindi mismong yung vlog ni Pangulong Marcos ay kanyang gagamitin kahit na once a week nga. Malaking bagay yan, maniwala po kayo. Dahil dyan, pwede nyo sabihin ang gusto nyo sabihin at yung inyong reklamo may ipaparating pa ninyo sa inyong mga comments, parang ganon. So, tulungan natin itong mga programang ito ni President-elect Marcos dahil ang layunin ay para sa inyo na mga Marcos supporters, Marcos loyalists at lahat ng Pilipino. Anumang kulay, anumang relihiyon, anumang paniniwala sa politika, wala na yan. Iisa na. Siya na yung ating Pangulo na ating susundin sa loob ng 6 na taon dahil yan ang kanyang susumpaang tungkulin pagdating ng June 30 para sa opisyal na kanyang pagsisimula bilang President-elect ng Republika ng Pilipinas pang 17 na Pangulo natin bilang Pilipino. Kaya napakaganda po ng mga development na ito. Palagay ko matutuwa kayo. Ano po inyong masasabi dyan? Comment lang at welcome po dito sa channel na ito. Okay? Pangalawa, ito maganda rin balita. Maaaring may tatamaan pero nakakatuwa ito at nakakatulong sa mga kababayan natin, lalo na kung kayo ang may-ari ng pera at kayo po yung mga maaaring naagabyado. Alam nyo, desidido ang bagong Justice Secretary sa katawan ni Secretary Boying Remulla na talagang ipadama niya sa taong bayan ang pagiging abogado ng bayan. Kasi po ang Justice Department na kanyang hahawakan, abogado ng taong bayan. At dahil dyan, malaki rin po ang posibilidad at kanyang gagawin ang mga investigasyon doon sa mga kinasasangkutan ng kahit na sino, politiko, kakampi man o hindi, sa mga di umano'y anomalya nung sila ay naghahawak pa sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Especially ang controversial na PhilHealth, especially yung iba pa ang Department of Health o anuman departamento na merong di umano'y mga nangyari na hindi na imbestigahan sa kung ano ang dahilan. Mukhang yan ay gustong gawin ni Congressman Remulla. Suportahan po natin incoming Justice Secretary dahil ang paghahanap ng katarungan talagang trabaho ng DOJ. At pagka pera ng bayan ang involved, ang complainant niyan ay taong bayan. At dahil ang may-ari ng pera ay taong bayan, dapat lang talagang gawin ng DOJ. Suportahan natin itong mga planong ito at gagawin ng ating incoming Justice Secretary. Kapag ka nagkaroon ng matinding political will ang kanyang opisina, ibig sabihin, kahit sino walang sasantuhin basta may anomalya at may ebidensya, iimbestigahan at pag napatunayan, dadalhin sa husgado ang mga usapin, kahit na sinong politiko. Alam ba nyo ang kapangyarihan ng Justice Department? Kahit na elected governor, elected congressman, elected senador, o kahit anong posisyon mo sa pamahalaan, kung ikaw ay na-involved sa katiwalian, bago ka nahalal, bago ka na pwesto, ay pwede ka pang habulin. At pag napatunayan yan, magiging ground yan para masuspindi or kung ano man ang kahinat niyan. Kasi po yung kasalanan sa maling ginawang paraan, kaya nagkaroon ng problema bago ka nahalal, mababaliwala yung pagkakahalal mo kapag napatunayan ka. Doon sa dati mong posisyon ay meron kang kasalanan at anomalya. Yun po yung sinasabi ng batas. Kaya napakasarap abangan itong gagawin ni Justice Secretary Remulla. At dapat lang kasi alam niya, nag-imbestiga sila nung araw sa Kongreso, ang daming anomalya sa kung saan sa ang opisina na nabaliwala at hindi nakasuhan o itinigil ang investigasyon. Ayan, nandyan na siya. Mula June 31 o mula June 30 hanggang tuloy-tuloy na yan. At kung bibigyan ng go signal ni President-elect Bongbong Marcos na talagang imbestigahan ang lahat, kahit na yan ay kakampi pa, wala akong magagawa. Dahil yan ay abogado ng bayan bilang Justice Secretary. Kaya kaabang-abang. Alam ko, hindi ko man siya kilala ng personal, pero sa aking mga interview sa kanya, nung araw pa hanggang ngayon, talaga desidido itong ating incoming Secretary na ipakita na ang Justice Department ay magtatrabaho bilang proteksyon at bilang sa kabutihan ng taong bayan. Napakagandang pangitain niyan. Kaya ating abangan ang kanya mga galaw. Inuulit ko, merong sapat na kapangyarihan ang Executive Department, ang Justice Department, kung gusto niyang papanagutin ang mga taong ng abuso sa kapangyarihan, lalo na kung nasasangkot ang pera ng taong bayan. Tandaan po ninyo, ating aabangan yan.
Marami pong cabinet secretary ni incoming President Marcos ang ating babantayan at susuportahan, lalo na ho sa kailang mga magagandang gagawin. Maniwala po kayo. Excited ho ang lahat sa palapit na bagong administrasyon. Okay? So pansamantala, yan po ang ating muling pag-usapan. Saludo po ako sa lahat ng Pilipino. Nasa 10,000 joint security personnel ang nakatakdang ipakalat ng NCRPO upang matiyak ang seguridad sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa June 30. Kaugnay nito, hilingin rin ng NCRPO Chief ang pag-activate ng Task Force Manila Shield. Si Troy Gomez magbabalita. Tinatalakay na ngayon ang detalye ng seguridad para sa gagawing inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Ngayong may napili ng venue para sa inaugurasyon sa June 30 ay isa-isa ng pinaplansya ang mas pinaigting na seguridad. Ayon kay NCRPO Chief Major General Felipe Natividad ay tuloy-tuloy ang talakayan ng mga kinaukulang ahensya para sa mga gagawing paghihigpit. Kabilang dito ang pagpapakalat ng 10,000 security personnel, katuwang ang AFP, Coast Guard at iba pa. And it's not only the PNP naman. It's this should be done together with the AFP and the other concerned government agency. Pati yung mga PSG natin, they will be. Actually, we are already there is already a meeting. They are already sitting down together with all those government agencies in preparation for that event, sa ating yung pagproklama ng ating President-elect and of course pati ng Vice President. Ayon kay Natividad, liban sa NCRPO, hihilingin din niya sa PNP headquarters na magbigay ng karagdagang police security sa NCR, ang Region 3 at Region 4A. Sila anya ang magiging bahagi ng Task Force Manila Shield. Kabilang din anya sa babantayan ay ang mga realista, partikular na ang mga makakaliwang grupo sa posibleng pananakit. Bagamat ipinaiiral ang maximum tolerance ay paalala ng NCRPO na maaari lamang magsagawa ng rally sa mga lugar kung saan mayroon silang permit. Alam naman natin yan, yung mga left natin, yung mga leftist group natin, sila naman kasi yung nag-ano yan. So sila actually yung yung ating monitor, and then if there will be they will initiate yung mga rallies nga na ganyan. Definitely we have to maintain yung public order. Sa kabila nito ay siniguro ng NCRPO na mananatiling mapayapa ang Metro Manila sa kabila ng naitalang pagsabog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.